Ibinulgar sa Senado na si Senyor Aguila at ang iba pang mga matataas na opisyales ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nagpayaman umano sa pamamagitan ng pagkubra sa mga natatanggap na social assistance mula sa gobyerno ng kanilang mga miyembro mula sa 4Ps, AIX, SSS pension at iba pang mga ayuda mula sa gobyerno. Katunayan, bago pa man sila umakyat sa bundok ng Sitio Kapihan, ay hinikayat ni Senyor Aguila na ibenta ng mga miyembro ang kanilang mga ari-arian at ang halos mahigit kumulang kalahating porsyento ng napagbentahan ay ibibigay sa itinuturing nilang tagapagligtas at Diyos na si Senyor Aguila. Paano po sila nagkakapera? Kinokolekta ng organisasyon ang halos o mahigit na 50% ng mga natatanggap na 4Ps at senior citizen pension ng mga miyembro. Nung panahon ng pandemya at noong hinampas ang Surigao ng Bagyong Odette, naglabas ang gobyerno ng social assistance para sa mga residente. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AIX, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga noong 2019. Si Mamerto Galanida ay naihamig di umano nila Sanico at naging bahagi din ng masterminds ng grupo. Nagpayaman ang mga may sala habang kayo ay naghirap. Pinilit nila kayong ibenta ang inyong mga lupa at bahay at pinatira kayo sa mga barong-barong. Samantalang sila, hindi nila binenta ang kanilang mga ari-arian. Saktuhon nato ang sayop. Dili mo na mo pasagdan. Ano po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir. Pag uwi po niya, may pera po kami. Kasi gusto ng husband ko na magprenda kami ng mag-opa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta. At yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yun pong utos niya. Para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 40% kinukuha mo? Yes po. Binenta lang bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir. Sandali lang, sandali. Yes po. Ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ha? Sino kumuha ng 40%? Sa kanya po mismo. Yung mismong mother ko po, nagbigay din nung ibininta yung lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. Saka Mr. Chair, for Yes. the record lang Yes, at go ahead. this point, mamaya, tawag pansin yung isang sinabi ni Miss Lovely na yung tanging ospital dun sa Kapihan, si Senyor Aguila ang nagpapatakbo or namamahala. So yung tanong na lumalabas sa isip, bakit doktor ba sila? And then tawag pansin din po, Mr. Chair, yung 40% na kinuha dun sa proceeds ng pagbenta ng bahay ni na Miss Lovely. Yun lagi, Mr. Chair, ang lumalabas na porsyento na di umano kinukuha ng Socorro Bayanihan Services sa ilalim ni na Senyor Aguila. Whether sa 4Ps or sa senior citizen or sa Typhoon Odette Ayuda, pati po sa may isa pa AIX. Kaya nga po, iniimbestigan na pati ng DSWD yung pamumorsyento ni na Senyor Aguila sa mga social protection funds ng mga tao sa Kapihan, Mr. Chair. Before I pass out, sir, Your Honor, please allow me to say something. Sige, go ahead. I'd like to thank
Committee on Public Order of the Senate for calling us here to ventilate the issues being charged against us. Actually, I was not initially I was not inclined to come because as I said, I am already 80 years old and 82 years old, and then I am suffering from several maintenance, several illness. Meron pa akong BP for the last 40 years. Hypertension, mayroon din akong kidney trouble. At lalo na po, maski ngayon, Mr. Chair, hindi ko kayo mabisto kasi may katarak ako. I'm scheduled for operation next month. Pero pinilit ko magpunta rito para po as compliance ng order ng Senado. Pero ang sabi ko lang po, actually, I am deeply frustrated and hurt on really what happened because I did not expect those allegations will come out when in fact we were just doing the best for our children, especially on cultural development. Kaya po kung sakali po kung ano man po ang mangyari sa akin po, ang masabi ko lamang po, thank you very much for this opportunity. But I will always pray that I will begin enough time so that I can continue defending my honor, my integrity of my family and the whole association. I know my end is near, but I still pray that God will give me a longer life to prove to all and sundry that we were what we were doing were for the good of everybody. Doon lang po sa amin na makita ninyo ang tunay na bayanihan as a way of life. Doon lang po kami nagbibigayan for the last many years. That's why we instituted many programs. But contrary what we have been seeing, we are just very sorry, Mr. Chair and honorable members of this body, that during the deliberation, parang sila lang po ang pinakinggan. Marami kaming gustong magsalita. And then, and most of all is, wala kaming pira na pagpunta rito. Nag-utang po kami. Ang mga abogado namin, sila lang I would like sa to kanila. respond right away na sinabi mo, sila lang pinapasalita namin. You're given enough time. At sabi ko pa nga kanina pa, sinasabi ko sa iyo, I will give you all the time. After, alam nga naman mauna ang depensa bago Yes po. ang allegations. Una natin pakinggan yung allegation bago yung depensa ninyo, di ba? Kaya nga, Yes po. I feel na kailangan mong sumagot kaagad, pinuputol ko yung pinapasagot kaagad ko kayo, yung side niyo, tinatanong ko kayo. Lastly po. We will give you all the time, huwag ka mag-alala. And if you say that you are doubly frustrated because of these allegations, kami din, membro ng committee, we are tenfold frustrated by these allegations. Bakit ito nangyayari? Mayroon tayong kasabihan na kung if there's smoke, there's fire. Di ba? Hindi ba natin sinasabi na inimbento yung fire? Merong smoke. So, nag-imbestiga kami ngayon dito. Kung frustrated ka, frustrated rin kami.